Walang awa na sinunggaban ni Mil ang taksil na master na naglakas loob na magtaksil at gumawa ng masama sa kanya, at ginamit niya ang kanyang sariling lakas upang tuluyang wasakin ang isipan ng lalaki. Labis ang naging pagkabigla at matinding takot ng salarin nang mapagtanto ang lihim na plano ni Mil, ang pabagsakin si Fang Yi, ang nagmamay-ari ng tanyag na Sun God Throne, na siyang pangunahing target ng malupit na pinuno. Nang malaman ito, lalong nag-alab ang interes ni Mil. Ang katotohanan na ang malakas na si Fang Yi ay may hawak na iba't ibang mga throne at kasalukuyan ng nakatapak sa tanyag na Rising Sun Realm ay naging sapat na dahilan upang mas maging kaakit-akit itong target para sa kanya. Tiningnan niya nang may pangungutya ang kanyang walang kalaban-labang kaaway at tinawag itong isang mababang uri ng insekto dahil sa pagtatangkang lumaban gamit lamang ang mahinang lakas ng isang ikatlong antas na Stone Throne. Matapos iyon, nagliyab ang mga mata ni Mil habang marahas na bumubuka ang isang dambuhalang gintong pakpak sa kanyang likuran. Nang walang kaunting habag, pinasabog niya ang taksil na pinuno at walang kahirap-hirap na hinugot ang core ng Stone Throne diretso sa kanyang sariling mga kamay. Mula sa itaas ng eskinita, isang mensahero mula sa Country A ang nakasaksi sa nakapanlulumong pagpapakita ng lakas na ito. Lihim niyang isinumpa ang kanyang sariling kapalaran dahil siya ang naatasang maghatid ng balita sa isang ganoong kailap at mapanganib na halimaw. Bago pa man makaisip ng paraan ng mensahero, biglang sumulpat si Mil sa mismong likuran nito, at may halong pang-uusig na nagtanong kung nais ba nitong maging isang tagasunod. Sa tindi ng takot, isinubsob ng mensahero ang kanyang mukha sa lupa habang paulit-ulit na yumuyuko at nagmamakaawa para sa kaunting awa mula sa pinuno ng Light Throne. Mabilis niyang iniabot ang isang liham mula sa kanilang pinuno na naglalaman ng ulat na pinaslang ni Fang Yi ang kanilang mga master ng Mist at Strength, kasabay ng pakiusap kay Mil na pabagsakin ang kampyon na ito ng Xia Nation. Ang napakamalamig na titig ni Mil ay tuluyan ng nagparalisa sa katawan ng mensahero, batid ng kawawang lalaki na ang isang maling salita lang ay sapat na upang maglaho siya sa mundong ito sa isang kurap lang. Itinaboy siya na parang isang basura, at sinabihan ni Mil na lisanin ang lugar habang nililinaw na ang pinuno ng kanilang bansa ay walang anumang kapangyarihan upang diktahan siya. Habang kumari pa ng takbo ang natatakot na mensahero upang isalba ang kanyang buhay, napangiti si Mil, na labis na naakit sa mga kwento patungkol sa maalamat na pinuno ng Sun God Throne. Habang itinutuon ang kanyang kamao sa abot tanaw, buong tiwalang nangako si Mil na tutugisin si Fang Yi upang tiyakin na ang pagsikat ng araw nito ay hindi na muling masusundan pa. Samantala, doon sa mayabong na kagubatan ng Musiti, si Fang Yi ay kasalukuyang nakalubog sa malalim na meditasyon habang hinahangaan ang saganang espiritual na enerhiya na may kakayahang gumising sa bawat halaman sa kanyang paligid. Ngunit, bigla na lamang nang inag sa matinding takot ang mga nakapalibot na puno, na nagdulot ng pagtataka kay Fang Yi kung anong kapangyarihan ang maaaring magdulot ng ganoong matinding sindek sa mismong kalikasan. Sa mismong sandaling iyon, isang napakalakas na lilang kidlat ang gumuhit sa kalangitan at biglang tumunog ang mga alarma ng sakuna sa buong bansa nang ang isang maliit na buhawi ay humigop ng napakalaking bug zone ng espiritual na enerhiya. Mabilis itong naging isang mapaminsalang bagyong direktang bumabagtas patungo sa Musiti. Sa loob ng monitoring center ng Spirit Association, naghari ang matinding takot sa mga analyst nang makitang ang hindi pangkaraniwang panahon at ang biglaang bug zone ng enerhiya mula sa iba't ibang dako ng bansa ay nagsasama-sama patungo sa lungsod. Sa labas naman, habang binabaha ng ulan ng mga lansangan, abala sa pagtatalo ang mga lokal na pinuno kung dapat na ba nilang ihanda ang lahat ng mga pioneer upang harapin ang tila nalalapit na katapusan ng mundo. Subalit ang kanilang pangamba ay agad na napalitan ng lubos na pagkamangha ng mapagtanto nilang hindi pala ito isang natural na sakuna. Sinasadya ni Fang Yi na kabigin ang lakas ng buong nasyon patungo sa kanyang kinaroroonan upang simulan ang kanyang susunod na pag-angat sa antas. Habang nakatayo sa tuktok ng isang matarik na bundok, kalmadong sinalubong ni Fang Yi ang mapaminsalang hampas ng isang dambuhalang lilang kidlat diretso sa kanyang kinatatayuan. Nang mapawi ang makapal na usok at ang mga nagkapira-pirasong bato, nanatili siyang nakatayo ng walang kahit kaunting galos, at kaswal pang nagwika na nakadidismaya. Ang kahinaan ng bagyong iyon. Dahil sa pagkadismaya na ang hangin ito ay nagdudulot lamang ng napakaliit na banta kumpara sa mga nauna na niyang matitinding pagsubok, napagpasyahan niyang ihinto ang pagtatanggol at gawin na lamang ang kidlat bilang sarili niyang bukal ng lakas. Matapos paganahin ang kanyang Thunder Divine Limit,
naghanda siyang agresibong patuyuan at higupin ng buo ang nagngangalit na bagyo. Agad na marahas na umikot ang kalangitan habang ang dambuhalang bagyo ay puwersahang hinayla at pinapapasok sa katawan ni Fang Yi. Kaagad siyang binigyan ng babala ng sistema na matagumpay niyang naipasok sa kanyang katawan ng napakaraming thunder at dark energy, na kusa namang nag-upgrade sa kanyang Divine Sun Heavenly Fire Seal. Isang nagliliyab na bola ng apoy ang sumulpot sa kanyang palad, na nagpapatunay na ang kanyang bagong sining ay lubusan ng nagwasak sa lahat ng elemental na limitasyon. Habang nakatitig sa bago at mas pinalakas na apoy sa kanyang palad, namangha si Fang Yi kung paanong ang bagyong ito ay nagawang pilitin ang kanyang kakayahan na lumampas sa karaniwang hangganan, na nag-unlock naman sa God tier na Forbidden Reincarnation Silang Art. Kinumpirma ng sistema na ang sukdulang teknik na ito ay umuubos sa lahat ng kanyang lakas upang marahas na hugatin ang kaluluwa ng kalaban at ikulong ito habang buhay. Habang tinitiyak nito ang tiyak na kamatayan ng sinumang Throne Master, nagtaka si Fang Yi kung tatalab din ba ang nakatatakot na kakayahang ito sa mga walang isip na sakuna ng kalikasan. Napagtanto niya na bagaman ang sukdulang kakayahang ito ay isang napakalakas na huling alas, ang napakalaking bawas nito sa kanyang enerhiya ay itinuturing na isang napakamapanganib na sugal. Gayunpaman, ang pagkakaroon ng karagdagang alas ay palaging kapaki-pakinabang sa magulong mundong ito. Samantala, sa labas ng mga hangganan, ang mundo ay tuluyang nalugmok sa kaguluhan habang ang mga sakam sa kapangyarihang paksayon ay walang katapusan sa pagtugis sa mga Throne Master upang agawin ang kanilang mga kakayahan, na nagiging dahilan ng pagbagsak ng mga lokal na Spirit Association. Dahil batid niyang kailangan niya ng ganap na kapangyarihan upang mabigyan ng proteksyon ang kanyang tahanan at maghatid ng kapayapaan sa magulong panahong ito, nag-focus si Fang Yi sa pag-iipon ng marami at pinakamalalakas na kakayahan hanggat maaari para sa anumang pandaigdigang banta sa hinaharap. Sa pag-check sa kanyang telepono, natuwa siya nang makita ang isang mensahe mula sa kanyang pinsan na si Lin Yi, na nagmamayabang nakatatapos lang nitong talunin ang dalawang kaaway na Throne Master at nagbibiro patungkol sa posibilidad ng paglabas niya sa mga balita. Isang araw lang ang nakalipas, sa nagyayalong mga taluktok ng kanlurang hangganan, si Lin Yi na nakabalot ng makapal na kasuotan ay nanginginig sa gitna ng isang malupit na bagyo ng nyebe, habang nagtatanong sa sarili kung ang nagyayalong kaparangan na ito nga ba ang tamang lugar upang sanayin ang kanyang metal throne. Bigla, nagbabala ang kanyang matalas na pakiramdam. Habang sumisigaw ng babala, mabilis siyang umikot upang magpakawala ng isang mabilis na patalim patungo sa isang hindi nakikitang presensya. Ang kanyang atake ay madali lamang tinangay ng isang ihip ng hangin kasabay ng paglitaw ng dalawang masasamang mersenaryo mula sa nyebe, na kinukutsa siya bilang isang inosente at handgal na batang babae. Naglakad ang mga ito patungo sa kanya na may ngiting tila mga baliw, at sinabi sa kanya na sarili niyang kasalanan ang pag-angkin sa metal throne dahil naglakad siya diretso sa kanilang patibong. Habang nagpapakawala ang mga ito ng isang dambuhalang pagsabog ng yelo upang nakawin ang kanyang kapangyarihan, ang isang determinadong Lin Yi ay naghanda na upang ipakita sa kanila kung ano ang totoong kayang gawin ng isang tunay na combat heavy throne master. Walang ibang pagpipilian si Lin Yi kundi ang lumaban. At gamit ang nagliliisik na mga mata, agad niyang pinalabas ang buong puwersa ng kanyang metal throne aura na marahas na bomb-alot sa buong paligid na natatakpan ng yelo. Dahil dito, laking gulat ng dalawang mersenaryo mula sa Country Pie, hindi nila akalain na ang kanilang kinakalaban ay nagtataglay ng lakas na higit pa sa inaasahan nila para sa isang mababang antas. Bago pa man makakilos ang dalawa, naunahan na sila ni Lin Yi sa pamamagitan ng isang mabilis at nagngangalit na pag-atake gamit ang enerhiya na dumiretso sa kanilang depensa. Habang pilit na nakikipagbuno ang mga mersenaryo, buong kutyang nagtanong si Lin Yi kung talaga bang akala nila ay ganoon lang kadaling pabagsakin ang isang second sequence throne master. Matapos ito, pinakawalan niya ang kanyang makapangyarihang teknik, ang Pear Flower in the Storm, upang tuluyang gapiin ang mga kaaway. Habang nagngangalit ang mga ngipin sa matinding galit, umuusok sa inis ang mersenaryong may balbas dahil hindi niya matanggap na ang dalawang piling malalakas na katulad nila ay pinapahirapan lang ng isang batang babae. Nang mapagtanto na hindi sila mabubuhay sa matagalang labanan, sinabi niya sa kanyang kasama na kailangan na nilang gamitin ang kanilang ipinagbabawal na teknik upang matapos agad ang laban, sa kabila ng malaking kapalit nito sa kanilang espiritual na lakas. Sa pagpapasya na itaya ang lahat sa isang huling pagkakataon,
pinagsama ng dalawang mersenaryo ang kanilang lakas upang simulan ang isang ipinagbabawal na pagsasanib, na siyang nagpatigil kay Lin Yi dahil sa gulat. Habang sumisigaw sa matinding sakit, pinilit nilang pag-isahin ang kanilang mga katawan, isinasakripisyo ang kanilang pagkatao upang magbago ng anyo tungo sa isang nakatatakot at maraming kamay na nilalang. Sa pagpapakawala ng kanilang pinakamalakas na lihim na teknik, ang dila ng halimaw ay naging isang dambuhalang puting ahas na biglang sumugod pasulong at tuluyang lumunok kay Lin Yi habang umaatungal sa tuwa ang naturang nilalang. Habang nakakulong sa madilim at malamig na bahagi ng tiyan ng ahas, nakaramdam ng pagkasuklam si Lin Yi nang mapagtantong ang nilalang na ito ay hindi isang simpleng mahika, kundi isang totoong nagbago ng anyong monster na isinilang mula sa kanilang magulong pagsasanib. Gayunpaman, minaliit ng kanyang metal throne ang teknik ng kalaban at tinawag itong isang murang biro, habang pinagsasabihan si Lin Yi na mag-focus at ipinaalalang bahagya pa lamang niyang nagagamit ang sarili niyang tila Diyos na potensyal. Sa paggabay ng tinig na ito, nagpakawala si Lin Yi ng napakalakas na bug zone ng metal energy mula sa loob, na naging dahilan upang marahas na sumabog ang dambuhalang ahas bago pa man makatugon ang mga kalaban. Nang mapawi ang usok, kalmadong lumulutang si Lin Yi sa ibabaw ng mga nawasak na labi, at madali niyang nakuha ang mga core ng dalawang ninakaw na second sequence throne mula sa kanyang mga naglahong kalaban. Agad niyang sinimulang sipsipin ang mga kapangyarihang ito, na madaling sumama sa kanyang sistema dahil ang mga nakuhang throne ay kapareho ng sequence ng sa kanya. Habang nararamdaman ang pag-init ng kanyang buong katawan dahil sa umaapaw na espiritual na enerhiya, batid niyang ang malaking dagsang ito ay magdudulot ng isang biglaang pagtaas ng antas. Sa pagmulat ng kanyang mga mata, matagumpay niyang winasak ang kanyang mga limitasyon at direktang umakyat sa maalamat na Divine Moon Realm. Samantala, sa loob ng isang top-secret conference room sa Sia Nation, ipinaalam ni President Ye Xiao sa konseho na ang Country A ay kamakailan lamang nagkaroon ng dalawang bagong Throne Master sa Rising Sun Realm. Nang marinig ito, binanggit ni Fang Yi na sa kasalukuyang sitwasyon, tanging ang kanyang sarili, si President Ye Xiao, at si Elder Wu lamang ang kumakatawan sa pinakamataas na antas ng kanilang bansa sa Divine Moon Realm. Subalit, buong pagmamalaking ibinunyag ni Elder Wu na ang Sia Nation ay matagumpay na nakalika ng marami pang pioneer sa Divine Moon Realm, kabilang ang batang babaeng katatapos lang magwagi sa kanyang laban at makamit ang kanyang pag-unlad na si Lin Yi. Habang ang eksaktong antas ng kanilang mga kaalyado sa elemento ng kidlat at kahoy ay nananatiling hindi nasusukat, ang mga pandaigdigang sensor ay hindi man lang makalapit upang basahin ang kanilang naglalakihang enerhiya. Gayunpaman, nagbabala si Elder Wu na dahil napakalaki ng agwat sa pagitan ng mga antas na ito, ang pagkakaroon ng Country A ng dalawang Rising Sun Master na may napakabihirang God-tier attributes ay isang malaking banta. Sumang-ayon si Fang Yi at itinuro na ginagamit na ng Country A ang pandaigdigang media upang ipagmalaki ang kanilang mga kampyon laban sa Sealer, na malinaw na isang pagsubok sa sitwasyon bago sila tuluyang gumawa ng mapanganib na hakbang. Upang matiyak ang kinabukasan ng bansa, humakbang pasulong si Fang Yi at nagpanukala ng isang radikal na plano na magpapabago sa takbo ng kasaysayan, ang paglulunsad ng isang pangkalahatang programa sa cultivation upang bigyan ng lakas at kapangyarihan ang bawat mamamayan. Bahagyang nag-atubili si President Ye Xiao, inamin niyang binalak na nila ang katulad na plano noon subalit umatras sila sa huli dahil sa napakalaking panganib na dala nito. Ipinaalala niya kay Fang Yi na para sa isang nangungunang pioneer, walang gaanong pagkakaiba ang buhay ng isang ordinaryong tao sa bilyon-bilyong populasyon. Subalit agad siyang pinigilan ni Fang Yi at mariing sinabi na ang mga ordinaryong tao ang unang nadadamay dahil wala silang kakayahang mabuhay sa gitna ng matataas na uri ng labanan. Sa kasalukuyan, ang mga taksil na Throne Master sa buong mundo ay aktibong nangangaso at pumuputol ng buhay sa iba't ibang antas, kaya naman tuluyan ng naglaho ang kaligtasan para sa mga karaniwang mamamayan. Kahit ang mga matitibay na pader na gawa sa tanso at bakal ay walang silbi upang pigilan ang mga rebelding Throne Master o ang mga sakunang may antas ng kalamidad sa pagwasak ng kanilang mga lungsod. Idinagdag pa ni Fang Yi na kahit gaano pa niya kabilas mapuksa ang mga banta, ang bilang ng mga ordinaryong mamamayang masasawi sa maikling sandaling iyon ay mananatiling napakataas. Sa pagsang-ayon sa malupit na katotohanan ito, binigyang diin ni Elder Wu na ang mga mamamayan ay walang laban sa mga ligaw at mapanganib na puwersa sa paligid.
Ang tunay na seguridad ay makakamit lamang kapag kayanan ng bawat isa na ipagtanggol at ipaglaban ang kanilang sarili. Ipinaalala rin ni Fang Yi na ang pagbibigay lakas sa publiko ay makatutulong upang maiwasan ang mga walang saysay na trahedya, tulad ng malupit na pagpaslang sa batang Winthrone Master doon sa bansa Lei. Upang maisakatuparan ito, nanawagan siya para sa isang mabilis at pambansang pagsusuri para sa paggising ng kapangyarihan, na magbubukas ng walang katapusang posibilidad para sa mga mamamayan sa paggulong ng bagong panahong ito. Dahil lubos na nakumbinsi, tumayo si President Ye Xiao at agad na iniutos ang paghahanda para sa malawakang pagsusuri sa lahat ng lungsod at mga komunidad sa probinsya. Sinuportahan naman ito ni Elder Wu at kinumpirma na ang kanilang mga linya ng produksyon ng spiritual crystal ay handa ng sumuporta sa mga pilot program ng mas maaga sa schedule. Pagkatapos nito, iminungkahi ni President Ye Xiao na simulan ang pilot phase sa mga pangunahing universidad at matataas na paaralan upang maagang makabuo ng isang matatag at kabataang pundasyon para sa susunod na henerasyon. Lalo pang pinalawak ng bida ang planong ito. Iminungkahi ni Fang Yi na magpasok ng mga espesyal na kurso sa cultivation, magtalaga ng mga veteranong pioneer bilang mga guro sa mga paaralan, at magtayo ng mga nakauang pasilidad upang maging mas mabilis ang pag-unlad ng programa. Lubos na sumang-ayon si President Ye Xiao, at binigyang diin na ang bagong organisasyong ito ay dapat na nakatuon lamang sa sistematikong pagsasanay, upang formal na maihiwalay ang tungkulin ng edukasyon mula sa Spirit Association na nakapokus naman sa aktwal na pakikipaglaban. Upang tuluyang selyuhan ang kasunduan, opisyal na iminungkahi ni Elder Wu na pangalanan ang bagong sangay na ito bilang kagawaran ng espiritual na edukasyon. Hindi nagtagal, ang makasaysayang kautusan ay mabilis na ipinalabas sa bawat sulok ng bansa, na opisyal na naglunsad sa dambuhalang planong ito. Kasabay ng malawakang pagbabagong ito, formal na ring binuwag ang terminong pioneer mula sa araw na ito. Ang lahat ng may kapangyarihan ay opisyal ng kikilalanin bilang mga cultivator, habang ang mga ordinaryong mamamayan naman ay sabay-sabay nang nakatanggap ng kanilang mga formal na recruitment notice. Sa pag-arangkada ng bagong tatag na kagawaran ng espiritual na edukasyon sa kanilang maayos at sistematikong pag-recruit upang sanayin ang mga bagong talento, tuluyan ng nagwakas ang mapanganib at magulong panahon ng walang direksyong cultivation. Isang matapang, bago, at mas makapangyarihang kabanata ang opisyal na nagsimula para sa buong nasyon.